Mga Noranians, hati nga ba ang kanilang opinyon sa pelikulang ito ni Ate Guy? Bakit kaya iba-iba sila ng kanilang reaksyon? At isang veteranang aktres na napakahusay, kitang-kita mo sa kabila ng lahat, siya ay talagang nagbibigay ng respeto kay Ate Guy at talagang hahangak at makikita mo ang sinseridad sa mga binitawan niyang kataga kay Miss Nora Aunor. Sino siya at ano ang mga sinabi niya kay Ate Guy. At si Ate V nagbitaw ng mga pangungusap patungkol sa kanilang dalawa ni Ate Guy. Ang lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa pagpapatuloy ng Heart's Expression. Kumusta po kayo? Ito po si Keffer DR na nagsasabing nawa nasa mabuti tayong kalagayan at ingat po tayo palagi at maraming salamat po sa pagtangkilik niyo ng Heart's Expression. Sa mga sandaling ito, ako po ay talagang galak na galak dahil napanood ko po ang interview ng isang magaling na King of Talk Show, walang iba kundi si Mr. Boy Abunda na talaga namang isang true-blooded Noranian. At alam naman natin na meron siyang 2 minutes na mga question and answer pagdating sa kanyang programa na Fast Talk with Kuya Boy Abunda. Isa talagang Noranian na mapapagkatiwalaan ni Ate Guy at talagang gain din, talagang humahanga kay Ate Guy. Sabi nga ni Mr. Boy Abunda, kapag nakikita niya sa Ate Guy, talagang na-starstruck siya. At in-interview niya ang isang magaling na artista na talaga namang ipagmamalaki mo at talagang sasabihin veterana. Magaling, isa siyang sabi mo versatile na artista. Ang nagbitiw ng mga katagang si Ate Guy ay talagang kahanga-hanga. Ang tinutukoy ko po walang iba kundi si Miss Celia Rodriguez na nagsabi, siya po yung nagsabi nung sa interview ni Kuya Boy Abunda na sa Ate Guy talagang napakagaling kahit na doon nakatalikod si Ate Guy ay umaarte. Talagang likod pa lang ni Ate Guy umaarte na at yung lalim ng pag-arte ni Ate Guy malalim, sabi niya. Dito po ako talagang napahanga dahil isang veterana na talagang nirespeto, talagang respetado niya si Ate Guy at talagang makita mo habang siya nagsasalita, binigyan niya ng diin yung kanyang pagsasalita na talagang kumbaga sinasabi niyang si Ate Guy ang pinakamagaling na artista. Yan po si Miss Celia Rodriguez na nakasama ni Ate Guy sa Naglalayag, di po ba? At sabi ko nga ulit-ulit sa paborito kong pelikula ni Ate Guy dahil dito po ako humanga ng gusto kay Ate Guy sa Palengke Queen na kung saan hinahalikan ni Ate Guy yung paa ni Miss Celia Rodriguez. Gumawa sila ng pelikula ng Super G at of course ang Bulaklak sa City Jail na talaga namang panglaban talaga. Ito, bagamat hindi naman sinadya na panlaban, kundi ito po'y lumabas na talagang kinilala ang Bulaklak sa City Jail na talagang nanalo ng mga awards. Yan po. Maraming salamat, Miss Celia Rodriguez, isang famous awardee. Congratulations at salamat po sa pagmamahal mo sa ating national artist na si Miss Nora Aunor. Alam niyo po, si Ate V ay in-interview at tinanong kung meron ba silang gagawing pelikula ni Ate Guy. Sabi niya, talaga namang may script at talaga namang ito ay talagang inaabangan. At kung hindi kasing ganda ng T-Birds at ako, wag na lang daw, sabi niya. At sabi niya pa, talagang inaabangan ng kanilang pelikula, lalo na ngayon na matatanda na sila, syempre, pero yung istorya ang kanyang hinihiling. Alam niyo po, sa totoo ngayon, sa totoo talagang mahihirapan silang gumawa ng istorya patungkol kay Ate Guy at Ate V pag pinagsama mo sila. At talaga pong dapat hindi basta-basta istorya. Lalo na ngayon sa Ate Guy, yung kwento ng kanyang mga pelikula, kumbaga dapat yung ginawa niya ngayon, kung gumawa siya ngayon, dapat mas maganda sa ginawa niya sa nakaraan. Ganyan po si Ate Guy, yung kumbaga lalagpasan niya yung ginawa niya dati.
ganun po, paganda ng paganda, pahusay ng pahusay yung pelikula ni Ate Guy. Kaya nga po talagang mahihirapan at talagang siguro po magtatagal pa. At nawa, makagawa po sila ng pelikula na talagang, kumbaga po, talagang kakaiba. At mabigyan ng justification, mag-justify yung kanilang mga roles na gagawin. Pagdating kay Ate Guy, kasi sa Ate Guy talaga pong, alam naman natin, quality films, gumagawa si Ate Guy ng mga films, no po, at talagang ito po ay hindi basta-basta. At din po, pag-usapan natin, parang hati ang mga opinion ni Ate Guy. Saan hati? Hati ang opinion ng mga Noranians, saan? Sa pelikulang gagawin ni Ate Guy, yung i-remake ng Bona. May nagsasabi na, kumbaga kasi sacred na ito, kumbaga talagang dapat daw yung Bona, wag nang gawin dahil talagang ito daw po ay talagang sagrado. Yung Bona talagang ibang kwento ang ginawa ng Bona. Yan po yung sinasabi nung iba na wag na lang. May nababasa po tayong ganun. At mayroon din naman po nagsasabi na kung mahihigitan yung Bona, kasi talaga namang iba po yung gawin kung mahihigitan yung Bona pa, kasi talagang mahirap lampasan yon. Yung Bona na ito po ay talagang pinanood pa, tinangaan sa iba't ibang sulok ng mundo, no po? At talagang Lido Broca, dapat magaling ang pagka-direct, no po? At yun po ang opinion nila, na depende kung mahihigitan ang Bona na original na ginawa ni Ate Guy. At ikatlo, yung sabi ng iba, kung gagawin ito, syempre, depende pa rin yan kay Ate Guy. Si Ate Guy pa rin ang magdidesisyon, bagamat nagdesisyon na si Ate Guy. Pero sabi nga ng iba, kung magawa man ito, sana maipalabas at talagang magkaroon ng promotion. Talagang hindi basta-basta na gagawin lang tapos hindi mapapanood. No po? Yun po yung sinasabi ng iba. At ako rin po, nakikita ko rin po yun ngayon na talagang marami sa pelikula na Ate Guy ay hindi na ipapalabas, talagang nasasabik tayo. Pero kung ano man ang dahilan, hindi rin po natin alam. Ang producer at ang director, hindi natin alam kung bakit. Pero nawa po ay wag maitago ang mga pelikulang ito, kundi maipalabas talaga. Basta po, yun. Ako po, sarili ko pong opinion ko po ito. Dun po ako dun sa, kasi yung Bona ay sagrado. Kung ito man po gagawin, dapat po ay talagang yung mas matindi. Opinion ko po ito. At syempre, nawa po, pag-pray natin, pag gumawa ito, kalooban ng Diyos, na talagang magawa ito, may isa pelikula, at gumawa ng ingay. Kung hindi mapantayan ng gusto yung original na Bona, nawa po ay talaga namang tumatak pa rin itong Bonang ito at mag-iwan pa rin ng, kumbaga, ng magandang mga comment sa kritiko. Ayan. Ito po si Keffer D.R. na nagsasabi, as long as there is love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay. Please like, subscribe, hit the bell button, Arts Exploration. Go, go, go!